Ang bawat isa po sa atin bilang mananampalataya ng Diyos ay tiyak nahaharap sa mga matitindi at mabibigat na mga pagsubok sa buhay, kung saan magiging mahirap ang manatiling tapat sa Kanya. Sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin ang naging karanasan ni Daniel. Humarap po siya sa matitinding pressures, mga pagbabanta, panganib at pag-uusig. Ngunit nanatili po siyang tapat at matatag sa kanya pong pananampalataya. Ang kanya pong buhay ay magtuturo sa atin kung paano manatiling tapat sa prayer at paglilingkod sa Diyos kahit binabagyo na po tayo ng mga problema. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Standing Firm in the Midst of Trials. Doon po sa Book of Daniel, chapter 6, verse 10, it is written, "Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days." Point number 1 po, Daniel stayed firm and faithful despite opposition. Pinirmahan po ni King Darius ang batas para itigil ang pagsamba sa ibang Diyos, maliban po sa kanya sa loob ng 30 days. Bagamat alam po ni Daniel ang parusang naghihintay sa mga taong lalabag sa utos ng hari, hindi po siya nag-compromise. Hindi niya po itinago ang kanyang pananampalataya at hindi siya tumigil sa pagsamba at pananalangin sa Diyos na buhay. You see, kapatid kaibigan, ang tunay na katapatan ay nasusubok sa panahon ng matitinding pagsubok, hindi po sa oras ng kaginhawaan. For example po, nasusubok ang ugat ng puno sa panahon na malakas ang bagyo, hindi kapag maaraw ang panahon. Gayun din naman, ang katapatan ng ating pananampalataya sa Diyos ay makikita sa panahon ng mga pagsubok. Point number 2, prayer was Daniel's habit. Nakaugalian po ni Daniel ang mag-pray. It was his lifestyle. Nakasulat nga po sa ating text yung sa second part ng Daniel chapter 6 verse 10. He knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Hindi po siya nagsimulang manalangin nang dumating ang problema. Actually, regular po siyang manalangin. 3 beses sa isang araw siyang manalangin nang may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa Diyos. Ito po'y patunay na matatag ang kanya pong relasyon sa Diyos. You see, ang matibay na pananampalataya ay nabubuo sa araw-araw na pananalangin na may pagpapakumbaba at pagpapasalamat anuman ang ating situation sa buhay. I-cultivate o i-develop natin ang ating personal prayer habit. Makakabuti rin po na sumali tayo sa ating adults daily 6 p.m. prayer habit o sa youth 7 p.m. daily prayer habit. Manalangin din po tayo bago pa man dumating ang problema. Gawin nating lifestyle tulad ni Daniel ang prayer, hindi lamang bilang tugon sa isang emergency. Point number 3, faithfulness may bring trials. Dahil sa pagiging tapat at pagsunod ni Daniel sa Diyos, hindi niya sinunod ang utos ni King Darius, kahit ito'y mangangahulugan ng kanyang kamatayan. At dahil po sa kanyang paglabag sa utos ng hari, inutos ng hari na ihagis si Daniel sa den of lions. Ang katapatan po at pagsunod sa Diyos ay hindi nangangahulugang hindi ka makakaranas ng mga pagsubok at problema. Malaki ang problemang kinakaharap ni Daniel, ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Isinara ng Diyos ang bibig ng mga leon at iniligtas ang kanyang lingkod. Ngayon, pakatandaan po natin itong mabuti. Makaranas man tayo ng mabibigat na pagsubok, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo sa gitna ng mga ito. Sa Book of Isaiah, chapter 41, verse 10, nakasulat po, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Point number 4, faithfulness becomes a testimony. Nasaksihan po ni King Darius ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Daniel. Matapos mailigtas si Daniel, kinilala po ni King Darius ang Diyos ni Daniel. Ito po'y patunay na ang isang tapat na mananampalataya ay maaari pong maka-influence sa kanya pong kapwa. Ang pagiging firm o matatag ni Daniel ay naging patotoo sa buong kaharian. Sa katunayan po ay sumulat ng bagong kautusan si King Darius
Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Daniel, chapter 6, verse 25 to verse 27. Then King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth, "May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God, and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions." Kapatid kaibigan, gayon din naman. Ang iyong katapatan sa Diyos ay maaaring maging inspiration upang ang iba ay sumampalataya rin sa Kanya. So listen to this. Daniel teaches us to 1. Stay faithful even in the midst of trials. 2. Maintain a consistent prayer life. 3. Trust God in difficult situations. And 4. Let your faith become a testimony. Tatandaan po natin itong mabuti. Pinararangalan po ng Diyos ang kanyang mga lingkod na nananatiling tapat sa Kanya. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, nananatili ba akong tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok? Bahagi ba ng araw-araw kong buhay ang pananalangin? Handa ba akong tumayo para sa Diyos kahit may pagsubok at pag-uusig? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all, mga kapatid, and glory to God.